Happy Thursday sa inyo mga kalamon. It's raining tonight. Okay na pa natamaan ng ulan. Okay. Was so busy today. So, ang dami nangyari. Oh, iwas na ako. Ako'y matatalamsikan. Yeah. Teka, sakay tayong jeep. Pag sakay ng jeep, kumakain ako ng kariman at tayo bumabiyahe. Hindi na rin naman ganun kabigat yung traffic dahil wala naman siguro masyado nasa daan ng gantong oras at tayo ay dumating dito sa May Buendia. Sakto. Doon ako nagpababa sa likod ng... Doon ako nagpababa sa likod ng bus dahil lumalakas ang ulan. So, kung kayo man ay umalis, I hope everybody was staying dry. Hindi na rin pinapuno ang bus at umalis na kaagad. Pagkadating dito sa May Ayala, ako ay dumiretso. At kung kayo ay nandito pa sa Makati, around this time, I hope everybody got home safe. So for tonight, we did arms. So sinisimulan ko normally ang routine ko with forearms first. So we did reverse curls, tapos we do wrist curls. So dito mataas lang yung volume niya, mga around 15 reps. Tapos we did triceps, so from anywhere from 12 to 10. Pagkatapos I did a couple of bicep exercises. Dito, just focused more on weight. Pagkatapos ng cardio, went home, tapos ended the day with tuna rice. Panalo yun. Alright, happy midweek sa inyo mga kalamon. Actually, we're over the hump now. So, one more day, weekend na lang. And yes, good for that. Bago natin i-end yung video, so as part of the ongoing trend, lumabas na ang latest upload mula sa Flip Top, mula sa Zoning 22, at ito naman yung last nun sa Isabuhay Quarters, which is Keelan versus Ruffian. So, madami na kayong narinig ng mga bagay tungkol dito sa battle na to, pero ito lang yung mga key takeaways ko. Una muna, yung battle kasi nito, ito yung unang match ng Isabuhay Quarters ng Zoning. Tapos, ako kasi, you're going to see it right now. So, pagdating pa lang or pasimula pa lang ng second part, pagkatapos ng break, at ako ay humahanap ng pwesto dahil kasi nagkaunahan dun sa nauna kong pwesto eh. Hirap na kasi talaga pag, alam mo yun, ikaw na mag-isa tapos umiikot-ikot ka. Ang naging takeaway ko nilang dun sa battle, una, si Keelan talaga, deserving na manalo, at siya yung dark horse ng tournament eh. Dahil kasi, pwera na lang dun sa lahat na nangyari ba, ang lalakas ng mga baon niya eh. Tapos, alam mo yun, malalakas ng mga jokes. Tapos, merong meron ding interesting nangyari ngayon sa tournament. Dahil kasi this year, dalawang komedyante ang nakapasok ng semifinals. So, kung sakali man, kung ano man yung maging outcome, meron tayong interesting na battle sa mga susunod. So, pretty much style clash siya pagdating sa mga susunod na, doon sa susunod na round. So, si Poison at saka si Manda Baliw, style clash na yun, di ba? Tapos, Keelan at saka si Shei, of course, style clash. Heavy favorite din kasi yung mga kalaban nila eh. So, kung sakaling nga na ma-upset ulit ng mga komedyante natin, so, this is going to be an interesting tournament. Dahil nung battle na yun din kasi, yun yung naging pinakaunang upset sa mga upsets nung Zoning. And good job kay Keelan. So kung sakali man, tuloy-tuloy lang niya yun. Every tournament kasi or every year, meron kasi mga major improvements. May mga tao na mga malalaki yung mga improvements pagdating sa tournament. And so far, si Manda at saka si Keelan, dahil kasi since sila yung mga underdogs coming into the event, so far they have surpassed expectations para sa akin. So tingnan lang natin kung ano yung mangyayari sa susunod na round pa, dahil sa mabibigat na yung mga kalaban nila. And pangalawa is yung kay Ruffian. So I'm going to be charitable now pag in-explain yung sa nakita ko. So doon sa unang round kasi parang nag-joke na si Ruffian. So parang feel ko pinipilit niya kasi bumawi. Dahil kasi pagdating ng second round, ang haba ng round niya, dahil kasi I think lahat ng mga hindi niya na-split ng first round, sinundot niya or sinama niya sa second round. Kaya nung nag-carry over siya, pero nung pagdating na ng third round, doon na nangyari yung very unfortunate na choke. So buong round niya hindi niya nasagot. Pero
if you check yung footage kasi, si Ruffian, parang pinipilit pa rin niya na lumabas or ialala yung mga lines. Kahit na sinasabi niya ni Boss Eric na mag-time siya dahil sa more than 90 seconds eh. Oo, more than, ano to? A minute and a half nang hindi siya nagsasalta. So, tama lang na nagsistep in na si Boss Eric para itigil yung round ni Ruffian. Pero, nakikita mo talagang pinipil pa rin ni Ruffian dahil kasi alam mo, feel ko there's a part of him na kahit na pinipilit niyang bumawi, ayaw niyang mag-go down without a fight eh. So, yeah, very unfortunate lang dahil kasi ang lakas ng performance niya sa sa ahon nung naglaban silang dalawa ni MZite eh. And yun yung mga ini-expect ko na talagang ibubuga o yun yung ilalabas ni Ruffian dahil kasi he's pretty known to have like really strong stage presence, tapos may mga gun bars pa, mga ganun. Talagang alam mo yung parang vibe niya is yung mga foreign rap battles, yung mga sa URL, sa King of the Dot, mga ganun. So it's just very unfortunate na ganun yung nangyari sa round na to. And sakali, bawi lang. It's going to be hard or parang medyo malaking effort sa part niya na bumawi dahil kasi siguro mga double-triple yung kailangan niya ipakita. Pero ganun lang talaga. Ang importante mapakita natin na bumawi tayo, di ba? It's not how we fall, but how we get up when we fall. Yeah, that's what counts. So, sige. So far, yun din yung takeaways ko dun sa previous round ng Isa Buhay. So again, don't take my word for it. Available na yung mga battles sa YouTube channel ng Flip Top, so I suggest you guys watch it. At kung sakali man lumabas na ang natitirang events ng Flip Top for the remainder of the year, so kung kaya niyo pag-ipunan, try at least to watch once. Yeah, dahil iba pa rin pag live.